Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ano na, Ombudsman Remulla? Kamusta na po? Ito kasi si Ombudsman Remulla, merong mga pahayag dati. Sabi niya, bago mag-December 15, marami tayong maipakukulong na mga sangkot yan sa anomalya sa flood control. Marami tayong maipakukulong na korap. Yung mga nagnakaw sa ating bayan, sa kaba ng bayan, ipakukulong natin lahat yan. Marami tayong maipakukulong, maraming magpapasko dyan sa kulungan. Kaya bago mag-December 15, marami na tayong maipakukulong. Lang yan, December 15 na pala. December 15 na ngayon. Ombudsman. Ombudsman Boyeng Remulla, December 15 na po ngayon. Wala pa kayo na ipakukulong. Tapos, magbabakasyon na. Naku po. Magbabakasyon na. Tapos magbe-break. Wala na. Sabi na ni Ombudsman, next year na lang. Next year na lang tayo magpapakulong. Pasko total, Pasko naman eh. Huwag na tayo magpakulong ngayong 15. Walang kaya. Kaya nagagalit ang taong bayan. Dito po nagagalit ang taong bayan eh. Sa mga sinasabi na itong mga opisyalis ng ating gobyerno. Mas maganda pa sana kung hindi na lang sila nagsalita di ba? Ombudsman Remulla, dapat di ka na lang nagsalita eh. Dapat di ka na lang nangako. Kasi ang dami nangangako, puro wala lang, puro pangako, hindi naman tinutupad eh. Kaya hanggang ngayon, alam niyo yung pangako ni Senator Cayetano, ito si Mr. 10K. Pangako ng pangako, tagal ng pangako, hindi man lang natupad. Nasa na raw yung 10K. Kaya binansagang nga Mr. 10K yung si Cayetano eh. Sino pa nangako? Ito si Marcoleta. Sabi niya, kapag ang inyong kuryente ay below 2K, sagot ko na yan. Yabang. Nangangampanya. Ang yabang eh. Pag below 2K ang inyong kuryente, sagot ko na yan. Ako magbabayad yan. Walang yan. Ang dami niya na pinagsasabi niya sa Blue Ribbon Committee kung ano na mga kinasakutan niya. Yung mga insurance ng ni Diskaya at yung mga 150 million, 1 billion, ayan, dami niya nang kinasangkutan. Hanggang ngayon, yung 2,000 pesos na pangako niya, kapag below 2,000, yung inyong billing sa Meralco, babayaran niya, o nasa na? Anak ng teteng yan. Mas maganda nga, hindi na lang kayo nangangako eh. Dapat di na lang kayo nagsasalita. Diba, Ombudsman Remulla? Sabi mo dati, marami kang ipapakulong. Maraming magpapasko sa kulungan. By December 15, meron na tayo na ipakulong. O, December 15 na. Alas 9. Ilang oras na lang, 16 na. Wala ka pa na ipakulong. Kaya si Percy Sendanya, hindi ko masisisi. Hindi ko masisisi kasi, di ba? Pangako kayo ng pangako, hindi nyo naman kain to pa rin. Puro lip service, puro lang dakdak, puro lang salita. Anak ng toko naman. Sabi ni Percy Sendanya, sabi ni Ombudsman Remulla, may makukulong na raw na senador ngayong December 15. May nakulong na ba? 15 na 11 pa. Ano na nangyari? Ombudsman Remulla, dahil pa naman lagi ka pa naman namin binibuild na po lang yan. Lagi ka pa namin sinasabi, magaling. Ito nga, bago nating ombudsman, masibag. Maraming maipakukulong. Walang ya. 15 na, wala pa rin. Pare-parehas lang ba kayo? Wala na ba talaga tayong magaling na mamumuno dito sa ating bansa? Puro lang dakdak? Walang yan Ano na? Walang yan. Sabi dito, may naipakulong na ba gayong pasara na ang mga opisina ng gobyerno ngayong araw? Bakasyon na ba? Bakasyon na yung government offices? Aga naman. Bakasyon na ba kayo yung mga nasa gobyerno?
Nauna pa kayo magbakasyon to sa mga estudyante, sa mga bata, sa mga grade 1, grade 2. Sarap ng buhay talaga. Kaya nagagawa niya sana pwesto sa gobyerno. Sarap ng buhay nila dyan eh. Mga ayahay eh. Ha? Tayo pang bonus. May 13 month, may 14 month. May kickback. Walang nga. Ano nangyari? Wala. Wala eh. Wala yung nangyari. Wala na ay pakulong. Basahin nga natin ilang komento ng ating kababayan. Baka December 15, 2050, demonyo. O baka naman kasi hindi sinabing December 15, 2025. Mr. Sendanya, Kong Sendanya. Baka sinasabi ni Remulla, baka December 25, 2050. Demonyo yan. Baka 2026. Baka malabo pa nga 2026. Wala. Drawing lang pala. Merong 5 hours at 25 minutes ka na lang, Boeing. Actually, hindi na 5 hours. 9:30 na ngayon. So, 12, 3 hours. 10, 11, 12. O hindi, 2 hours, 30 minutes ka na lang. Wala ka ba bang ipakukulong na senador? Wala pala to. Pare-parehas lang pala to. Alam niyo mga kababayan, tayo po sumusuporta sa katulad ni Boying Rimulya bilang ombudsman. Pero pag ganito naman na puro dakdak lang pala at hindi tinutupad yung kanyang sinasabi, wala. Nawawalan tayo ng gana eh. Nawawalan tayo ng gana na sumuporta. Di ba? Nasaan na yung pakukulong mo? Dahil pa namang umaasa nun, hinihintay sa kulungan yung mga senator sa sangkot niya sa flood control. December 15 na, magbabakasyon na kayo. Wala na. Wala na ba talagang pag-asa? 2 oras at kalahati na lang. Walang joy Wala. Wala ring tibay pala to. Akala ko magaling na to. Ano ba masasabi ni Ombudsman Rimulya, sir? Bakit ganun? Ano nangyari? Ano nangyari? Wala eh. Wala nga. Wala rin pala. At ito mga kababayan, sabi naman ni Tito Sen, Senator Tito Soto, Senate President, 20th Congress. Sabi niya, hindi ko pipigilan ang anumang warrant of arrest na ilalabas ng korte laban sa kanina mang miyembro ng Senado. Hindi niya raw pipigilan anumang warrant. Pwede ba? Tanong ko lang, meron bang karapatan ng Senado na pigilan ang mga warrant of arrest na ilalabas sa mga korte? Pwede ba yun? Pwede bang pigilan? Pwedeng ikubli o itago o harangin. 'Di ba? Pero yung pagpigil sa anumang warrant o pares na ilalabas ng korte, alam ko hindi nila hindi nila kayang gawin 'yon. Ang kaya lang nila ay mapigilan na maaresto etong mga senator, lalong-lalo na kung meron pang sesyon ng Senado at kung nandoon sa loob ng Senate tawag dito, dyan po sa Senate facilities. Pero yung paglabas ng warrant, hindi naman nata pwede pigilan ito ng korte, ng Senado, yung paglabas ng korte. So siguro ang ibig sabihin dito, hindi namin pakikialaman yan. Kapag may lumabas sa warrant pa rin sa mga Senado, harapin nila. Hindi ako harang dyan para pigilan yung warrant of arrest na yan. Di ba? Kaya sabi nga dito ng ating kapatid na si Alfred Marcos Guzman, kabahan na mga dapat kabahan. Yun ang maganda. Alam nyo kasi, noong panahon ni Chis Escudero, pinagtatakpan nila yung mga senators. Kaya nga umiiyak si Robin Padilla umiiyak. Umiiyak siya Sabi ni Robin, bakit ganun yung Senado ngayon? Bakit hindi kayo nagsasalita? Kapwa nyo senador, yung ginagawa ng issue, tapos hindi kayo nagsasalita. Di ba dapat bilang Senado ay dapat
pinoprotektahan ninyo ang mga senador. Sabi ni Robin. Hindi ganun yun. Panahon yun ni Chis Escudero. Pero iba na yung panahon ngayon, panahon na ni Tito Sen. Kaya kayong may mga warrant of arrest, kabahan na kayo. Kabahan na ang mga dapat kabahan. Ha? Basahin natin to. Yan si Senator Tito Soto at Ping Lacson ng taong bayan. Ano raw? Teka, ulitin natin. Yan si Senator Tito Soto at Ping Lacson ng taong bayan. Salamat, Senator. Laban lang po para sa bayan natin, para maayos na po ang bansa nating Pilipinas. Aasinso. Hindi para lang sa isang tao lang po. Ayan ha. Promise. Ito. Promise. Sinabi mo yan ha. Sigurado yan, Tito Sen ha. Sigurado yan ha. Dapat talaga, pagpanagutin natin. Hindi naman pwedeng harangan natin yan, di ba? Dapat lang, no one should be above the law. Ayan, yung sabi nating mga kababayan. Tama ka naman, Tito Sen, lahat naman may ebidensya. Kasi alam niyo mga kababayan, siguro, haharangin ng Senado kung nakikita mismo ng kapamunuan ng Senado na ito ay persecution lamang. Pinipersecute. At walang ebidensya. Walang resibo. Yan pwede mo nga harangin yan. Pero kapag kompleto resibo at talaga namang lehitimo ang warrant of arrest, lehitimo ang charges, walang magagawa ang pamunuan ng Senado. Talagang dapat mong ibigay, dapat mong igalang ang mga korte, yung kanilang mga warrant of arrest. Di ba? Sabi nga dito, buti naman. Kasi nung si Kilay, lahat ng parang ginagawa, mapigilan lang. Tignan nyo. Di ba? So yung mga kababayan, kay Tito Sen, sa pamunuan ni Tito Sen, ay walang kaibigan, walang kamag-anak, walang katropa, kahit senador ka pa o kahit sino ka pa. Kapag ikaw may warrant of arrest, at yung warrant of arrest ay lehitimo, na meron talagang resibo. Hindi lang paninira, hindi lang political in nature. Kundi talaga merong resibo, meron ka talagang ginawang katarantaduhan kaya ikaw ina-issuean ng warrant of arrest. Hindi ko yan pipigilan, sabi ni Tito Sen. Ano bang warrant of arrest na ilalabas ng korte laban sa kaninumang miyembro ng Senado? Kaya saludo ako kay Tito Sen, sir. Saludo po sa inyo. Dapat wala po talaga tayong pinagtatakpan kahit senador pa yan. Di ba? Kung nagkamali, pagpanagutin. O ngayon, kung ikaw ay magtago, bahala ka sa buhay mo. Pero pag ikaw ay bumalik sa Senado at hinuli ka, hindi ka pipigilan. Parang gano'n sinasabi ni Tito Sen. Magtago ka na hanggat gusto mo, pero hindi sa loob ng Senado. Ngayon ang ginagawa ni Bato ngayon, di ba? Tago ng tago. PNP. So yan mga kababayan, yung mga update natin. Ako malapit na, December 15 na pala mga kababayan. 10 days na lang, Pasko na. Grabe naman. Parang parang hindi ko pansin si Jose Marichan. No? Hindi parang nawala si Jose Marichan. Natabunan ng flood control. Hindi kaya binaha itong si Jose Marichan at lumubog sa tubig. Biglang nawala di ba? Mas maraming pinag-uusapan ng katiwalian So parang sana itong mga nalalabing araw bago magpasko sana maramdaman natin ang diwa ng Pasko, di ba? At ngayon po December 15 3 araw na lang birthday ko na. Wow. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Dahil problema ng bansa, dapat
Medyo maging masaya naman tayo. Sana may magpasaya sa akin sa Pasko. Sana may mag-donate naman kahit pa pa. Sabay ganun, kapal na mukha. Hindi po ako, tumatanggap po ako ha. Huwag po kayo yung mahiya. Madali naman akong kausap. Sa December 18, sa birthday ko po, ay lalabas muna ako dito sa studio. Mag-unwind muna. Malalaman nyo yun mga kababayan. Malalaman nyo po yun sa 18. Malalaman nyo kung saan ako magpupunta. So suspense muna. Kaya habang di pa ako maalis, pwede pa po kayo magpadala ng pamasahe. Pocket money. Kung mga interesado po para po yung mga kawang, parang sa kawang gawa po ito, mga kababayan. Yung mga gusto pong magbigay ng pocket money dyan, message nyo lang po ako dun sa aking Facebook page. Batang Maynila to, yung meron pong 40,000 subscribers o 40,000 followers, ha? Okay lang po yun, huwag po kayo mahiya. Meron naman na po akong budget doon. Siyempre. Ayoko naman yung mga libre-libre. Mahirap kasi yung libre-libre kapag nilibre ka. Diba? Pag nilibre ka ng mga trip to ganyan, trip to ganun, to kapag libre baka ganyan, hawak ka sa liig. Mas maganda yung sariling sikap mo. At siguro, pag may mga konting tulong galing sa mga subscribers, yun ang okay, di ba? Hindi po sapilitan yan, Hindi po sapilitan yan. Nasa sa inyo po yan, Kung gusto niyo akong sumaya. At, siyempre, kayo din mga kababayan. Itong darating na Pasko, medyo mag-relax kayo, wag puro politika. Medyo relax. At magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng biyaya na tanggap natin sa buong taon 2025. Ganda po ng 2025 para sa Batang Maynila Toits. Talaga pong naramdaman ko ang blessing ng Panginoon. At syempre sa inyong lahat wala naman po ang Batang Maynila Toits kung wala po kayo mga subscribers. Mga BMT Natics, maraming salamat Hindi ko man mabanggit ang mga pangalan nyo. Alam nyo naman kung sino-sino kayo. Lahat po ng subscribers, lahat po na nagko-comment, lahat po na nagla-like, lahat po na nagbibigay sa super thanks. Maraming salamat po sa inyo. Balitaan ko na lang po kayo pag alis ko. Pag nandun na ako sa pupuntahan ko, baka mag-live ako, kaya mag-video ko para at least alam nyo kung nasaan ako. Alright, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.